ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Amen po ba? Bakit po niya sinabi itong magmaliksi po tayo? Dahil naniniwala tayo bawat salita ng ang ating Panginoon ay pagpapala sa buhay natin. Every time kasi na nandyan yung in-tune natin sa Kanya, nandyan yung pakikinig natin sa bawat salita niya. Kaya kung napapansin nyo napansin nyo si Pastor pag nagsasalita siya dito sa harap, ayaw niyang may lumalabas dahil gusto ng ating Panginoon, nakikinig palagi tayo sa Kanyang salita. Amen po ba? Kaya napakahalaga po sa ating buhay yung lahat ng mga bagay ay pinapakinggan po natin. Pero ang gusto ng ating Panginoon, pag nasa talabas tayo, maliksi din po tayo sa ating pandinig. Dahil may mga salita ng mga kaaway dyan na hindi natin kailangan ipasok sa buhay natin. Gusto ng ating Panginoon kung ano lang yung pagpapala sa buhay natin, kung ano lang yung mga blessing, yun yung mga ipapasok natin sa puso natin. Yun lang yung diring papakinggan natin. Amen po ba? Dahil marami dyan, once na lumabas po tayo sa kamunduhan, talagang mararanasan natin yung mga napakaraming iba-iba't salita dyan na hindi nakakabless sa buhay natin. Kaya minsan, pag hindi po tayo hindi po tayo talagang malago pang Kristiyano, maraming pong napapasok natin sa puso natin na hindi pa sang-ayon sa salita ng Panginoon. Kaya minsan, mapapansin natin sa mga, may mga ibang kapatid na napapansin natin yung every time na meron siyang sinasabi, parang yun na lang yung napupunan nila. Instead na yung sasabihin nila yung maraming salamat sa buhay niya dahil ginagamit siya ng Panginoon. Pero minsan, di natin maiiwasan yung mga may nasasabi siyang iba. Pero yung instead na yung blessing yung nakikita natin, yung napapansin natin yung mga hindi blessing sa buhay natin. Amen po ba? Dahil sabi niya sa kanyang salita dun sa Luke verse 8:11, sabi niya, ang salita ng Diyos ay ito po yung buhay natin. Amen po ba? Gusto ng ating Panginoon every time na yung napapakinggan po natin ang kanyang salita, tatanim po natin sa puso natin. Ayaw ng ating Panginoon na once na napakinggan natin, lalabas po sa ating kabilang tenga. Gusto ng ating Panginoon, sabihin po nito, ito ang talinhaga, ang binhi ay salita ng Diyos. Amen po. Kaya kung gusto nyo magtanim sa puso natin, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Hindi yung kung ano-ano pong napapakinggan natin sa labas. Kahit minsan yung mga music po natin, gusto ng ating Panginoon, yung wala na po tayo sa makamundong music, kundi yung para sa Kanya lang. Amen po ba? Dahil kung sinasabi natin na ang buhay natin ay talagang inaalin na natin kay Lord, baguhin na po natin ang buhay natin. Amen po ba? Kaya ang tunay na Kristiyano talaga yung, although hindi natin pa kayang sundin lahat ng mga sinasabi niya, pero unti-unti kasi yan eh. Kung nandyan pa yung kasi yung reservation sa buhay natin, hindi po natin kayang sundin ang ating Panginoon. Paniwalaan po natin yung sabi nga niya doon sa John 3:16 na nga, paniwalaan po natin. Di ba? Kung nandun po yung doubt po natin sa ating Panginoon, kung nandun po yung doubt natin sa Kanyang salita, hindi po natin matatanggap ang message ni Lord sa buhay natin. Nandiyan palagi yung parang tinitignan natin na parang mali sa buhay natin. Parang minsan napakasakit na pag napapakinggan na po natin yung mga salita niya, parang napakasakit sa buhay natin dahil hindi tayo naniniwala na buhay ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya sa aking buhay doon, sabi ko nung hindi pa ako nakakilala, talagang dami ko rin kung music lang ang pinag-uusapan, mahilig ako sa mga Linkin Park, Limp Bizkit, mahilig ako sa mga although tahimik akong tao pero yung mga pinapakinggan ko ganun. Kaya naalala ko yung lolo ko dati dahil kahit matanda na po talaga kasi lolo ko po yun eh. At nagpapatugtog ko yung mga ganung bagay. Gusto niya akong sitain pero hindi niya magawa dahil parang nandun kasi yung pagkapaborito niya sa akin. Pero habang sumusunod ako sa Panginoon, talagang napakaganda pa talaga yung once na na-train tayo sa salita ng Panginoon, sabi niya doon sa Proverbs 22 verse 6, sabi niya, train up the child, sabi niya, while is young, sabi po niya doon. Kaya napaka-importante po napaka-importante sa buhay natin na habang bata po yung anak natin, turuan na po natin, yung mapapakinggan nilang mga salita ay yung mga mabubuti, hindi yung mga masasamang salita. Kaya minsan talagang pag yung mga yung anak natin na lumalabas na siya, na hindi natin naturuan ng maayos, maa-adapt po niya yon yung mga maling gawain, maling salita. Kaya ang gusto ng ating Panginoon na yung mga salita lang na ipapasok sa puso natin, yun yung mga salita lang po niya, hindi yung mga salita ng kaaway. Dahil once na naitanim po natin yon,
na itanim po natin sa puso natin, napakahirap na pong bunutin sa buhay natin yon. Amen po ba? Wala na pong ibang magbabago yung kundi ang pating Panginoon lang. Amen po. Sabi niya sa kanyang salita, tuloy natin kuya. Nalalaman ninyo, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Amen. Sabi niya po doon, meron siyang sinabi doon sa Luke 8 verse 18, sabi po doon ay, yung salita niya ay ano yun yung parang mag-ingat po tayo sa lahat ng mga nakikinig nating salita. Dahil nga, once na, sabi po dito, ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sinumang mayroon ay bibigyan. Ang sinumang wala, pati ang inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung ano natin, yung pandinig po natin. Gamitin lamang po natin. Lagi po nating isipin yung ano lang, once na yung salita niya doon sa 1 Corinthians 10:31 na every time na anong meron man tayong gagawin, may papakinggan man tayong music, meron man tayong pinapakinggan na salita, gusto ng ating Panginoon yung nanuluwalhati lang sa buhay natin. Kaya ninanais ng ating Panginoon, sabi nga niya doon sa salita na sa Matthew at hindi ko matandaan yung kung ano man yung pagkakasala natin, ang gusto ng ating Panginoon, puputulin daw natin yun. Pero nandun po yung biyaya ng ating Panginoon eh. Sabi niya doon, kung yung mata mo yung nag-create ng kasalanan, tatanggalin natin yon. Kung yung kamay mo nag-create ng kasalanan, puputulin natin yon. Pero talagang si Lord buti sa buhay natin dahil hindi niya na hinahayaan yon. Ayaw nyo ba na parang pag yung napapakinggan natin ay puro kasalanan, tatanggalin ng Lord yung tenga natin? Mahirap po yun, di ba? Ang gusto ng ating Panginoon, yung nandun na palagi yung in-tune natin sa Kanya. Lagi na nating yung lagi yung na-encounter sa buhay ko yung pag yung kapatid mo yung lagi mong napapakinggan, especially yung Word of God. Especially yung Word of God na napapakinggan natin. Talagang naisa sa pamuhay natin yon. Sabi nga doon sa salita na doon sa Psalms 119 verse 11, pag yun yung naitanim po sa buhay natin, yung salita ng Panginoon, may iwasan na po natin magkakasala sa buhay natin. Amen po da. Sabi po niya doon, ang salita mo ay aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen po. Talagang, dati nung hindi ko pa nabasa yan, dami kong reservation din sa buhay ko na parang yung mga kasalanan, dami ko pong tinatago noon. Pero glory to God, dahil doon sa sinabi niya sa Revelation 2:5 nga talagang pag huhugutin mo lahat, aalalahanin mo lahat ng yung mga kasalanan na ginawa. Simula nung sinasabi ni pastor natin na, simula nung hanggang naalala mo pa yung pagkabata mo hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan. Once na inaalala po natin yung mga kasalanan, kino-confess natin kay Lord, napaka-effective po sa buhay natin yon. Dahil ayaw ni Lord na meron po tayong tinatagong kasalanan. Naniniwala ba tayo sa kanyang salita doon sa Psalm 66 verse 18 na kung meron po tayong tinatagong kasalanan sa buhay natin, hindi po tayo papakinggan. Useless po yung pag-a-attend po natin dito kung hindi naman yung pagpunta naman natin dito ay hindi yung pananalangin pala natin na hindi naman napapakinggan ng ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon once na meron tayong binabanggit sa Kanya, gampanan po natin yung pinapagawa ni Lord sa buhay natin dahil tayo lang po yung binigyan ng may karapatan tumawag sa Kanya. Amen po ba? Kaya sabi niya doon sa salita niya, doon sa ibalik po natin. Sabi po niya doon, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Minsan kasi hindi natin maiwasan yung mag-joke sa bawat isa sa atin eh. Yung dami natin joke sa mga tao, sa mga kapatid natin. Pero ang gusto ng ating Panginoon, sabi niya, speak blessing, sabi niya doon sa Ephesians 4:29, di ba? Yung mga sinasabi lang natin ay yung pagpapala lang, yung nakakapagpalakas sa ating buhay, sa mga kapatid po natin. Iwasan po natin yung sabi niya, meron siyang sinabi doon sa salita niya doon sa Ephesians 5:4 ata yun, yung sinasabi niya doon na hindi po, parang mangmang yung nagbibiro ng mga, yung nagjo-joke, sabi po niya doon. Sabi po niya doon, ang karumihan man umangmang na pananalita o ang pambibiro na di nararapat, kundi kayo'y magpasalamat. Kaya gusto ng ating Panginoon, yung pagjo-joke po natin, iwasan po natin yun. Amen po ba? Pwede ba nating sabihin sa mga kapatid natin na wag na po mag-joke? Amen. Speak blessing po. Amen. Dahil si Lord, create po tayo as blessing. Amen. Create po tayo sa kanyang wangis. Kaya ang gusto ng ating Panginoon,
kung nagsasalita tayo, nagbabahagi tayo, yung mga blessing po sa atin, yun naman nagpapalakas. Although nagpapasaya sa atin yung minsan, pero minsan hindi natin napapansin sa pagtalikod ng mga kabiruhan po natin, meron po siyang kinikimkim sa puso natin. Ang gusto ng ating Panginoon, mas na meron tayong sinasabi sa buhay natin, na yung nilalabas natin. Sabi nga niya doon sa Proverbs 18:21, life and death are in the power of our tongue. Gusto ng ating Panginoon na yung binibigkas natin, yung may nakakapagpalakas sa bawat buhay sa ating mga kapatid. Amen po ba? Sabi po niya doon, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng ating dila. Amen. Kaya mapapansin po natin, ako din, napansin ko din nung mas bata pa ako, yung mga kapitbahay po namin, dahil laging curse po kasi yan ayaw ng ating Panginoon nagka-curse po tayo. Yung laging minumura ng nanay nila yung mga anak nila na parang ang dami niyang sinasabi, sana maging bubo, mga ganun ba? Pero ayaw ng ating Panginoon, speak blessing nga sabi ng ating Panginoon, di ba? Kaya, nung naalala ko yung salita niya na yan, tunay nga pala na makapangyarihan yan, na kahit hindi mananampalatayan, applicable po yan sa salita ng Panginoon. Kaya, minsan mapapansin natin na yung mga talagang magagaling na estudyante ng mga bata, pag lagi mong sinasabihan ng mga magaganda, na-adapt po niya yon. Amen po ba? Di ba natin napapansin yan na pag yung parang sinasabihan tayo dati ng mga magulang natin, yung nakapagpababa sa atin, nangyayari yon. Ako napansin ko na nangyari sa buhay ko. Parang meron silang sinasabi noon sa buhay ko na ganun. Pero glory to God, dahil bilang Kristiyano na tayo, yung curse na yun, naputol na po yun. Wala na po sa buhay natin. Amen. Kaya, napakabuti si Lord sa buhay natin dahil meron siyang mga salita sa puso natin na tinatanim niya. Gusto ng ating Panginoon, lagi po nating itanim sa puso natin ang kanyang mga salita. So every time po na lumalabas po tayo, lagi po nating dala-dala ang kanyang salita. Amen po ba? Dahil naniniwala tayo kasi kahit minsan yung simpleng kwento lang sa buhay natin na kala natin hindi nakakapanira sa tao. Pero mas na nakarating yung kinukwento natin doon sa taong pinagsasabihan natin, parang napakalaki po yung impact nun. Yun po yung sinasabi nyo na kamatayan po yun. Kamatayan po sa damdamin po ng puso, yung tao na yun na sinasabihan po natin. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, once na meron tayong sinasabi sa buhay, sa mga kapatid po natin, puro blessing po yun. Dahil create po ni tayo ng Lord, dun sa as His image. Sabi po niya dun sa Genesis 2 verse 6, na create po tayo sa kanyang wangis. Kaya minsan, kayang-kaya din na po nating maging perfect. Hindi tayo perfect, pero kayang-kaya po natin na parang yung sundan kung ano yung ginagawa ni Lord noon. Amen. Sabi po niya doon, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Amen po ba? Doon pa lang sa larawan na yon, hindi naman po physical yung sinasabi nila, kundi yung pag-uugali po natin sa spiritual. Amen po ba? Kaya, minsan sinasabi ng ating mga kapatid na parang hindi nila kayang sumunod sa Panginoon, parang lagi silang nagkakasala, pero nandiyan po yung salita ng ating Panginoon. Na-create po tayo. Lagi po natin isipin na pag ako create ni Lord, kung ano yung ugali ni Lord, ma-adapt po din po yun. Tulad din po natin sa sa buhay natin, kung ano yung ugali ng tatay mo. Naniniwala ba tayo na meron tayong yung ugali ng tatay natin doon sa flesh po natin ay meron tayong talagang nakukuha. Ganon din po yan. Kung ano yung ugali ni Lord, kung talagang naniniwala ka, pinaniniwala mo yung salita ni Lord na create ka sa kanyang wangis, magagawa po natin na sumunod sa kanya. Amen po. Kaya, glory to God dahil nakilala ko talaga si Lord sa pamagitan talaga ng church na to sa buhay ni Pastor Ariel. At naniniwala ako na mas marami pang plano si Lord sa buhay natin dito. Amen po ba? Alam niyo, testimony ko lang, singit ko na dahil nung talagang first time kong pumunta dito, talagang kung inupo mo lang ako sa sulok, dyan na lang po ako. Sabi ko noon na, Lord, gusto ko nang sumunod sa iyo pero dito lang ako. Hanggang doon sa likod lang ako mag-multimedia lang. Amen. Yun lang po yung gusto ko noon. Parang ayaw kong tumayo talaga dito. Pero sabi ni Lord, sinasabi mong gusto mong sumunod pero pag tayo pa lang ayaw mo. Pagsunod pa lang sa mga pinapagawa ng ating Panginoon, parang napakahirap niya. Gusto natin kasi yung tayo lang yung nasusunod sa buhay natin. Gusto ng ating Panginoon, ganapin din po natin yung pagiging Diyos niya sa buhay natin. Hindi lang tayo yung nasusunod, yung humihingi sa Kanya. Amen po ba?
Dahil ito na po yung ano, ito na po yung mga huling araw sa buhay natin na malapit na po si Lord, nandyan na po lahat. Nandyan na po lahat yung mga signs na malapit na si Lord. Ako nung nabasa ko yung Matthew 24:14 ba yun, Pastor, yung ano, yung malapit nang dumating si Lord. Yung lahat ng mga Amen. Sabi po niya doon na, nung nabasa ko doon na kung lahat ng mga tao ay makakarinig na po ng kanyang salita, parang natakot ako nung narinig ko po yun dahil 24:14. Nung narinig ko po yun, paano kung isa na lang yung taong hindi nababahaginan? Tapos biglang may nagbahagi sa kanya. Tapos nandun pa ako sa kamunduhan. Nandun pa ako sa pagdinig ng mga makamundong music. Nandun pa ako yung hindi pagsunod sa kanya. Although nakarinig na ako ng kanyang salita, pero hindi ko kayang sumunod sa kanya dahil marami pang reservation. Kumbaga parang meron pa naman bukas. Pero nabasa ko ang kanyang salita doon, sabi niya doon na, at ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Amen po ba? Kaya, nung narinig ko po yung salita ng Panginoon dyan, sobra pong natakot ako dahil naramdaman ko talaga, paano isa na lang yung mababahaginan dyan. Tapos nandun pa ako sa kamunduhan. Ayaw ko naman na parang baliwala naman yung pinaghirapan ko dito. Parang baliwala naman yung mga pagpupuyat natin dito. Amen po ba? Kaya gusto ng ating Panginoon, maging seryoso na po tayo sa paglilingkod natin. Maging seryoso na po tayo ng pagbabahagi ng kanyang mga salita. Kaya glory to God at yung mga pinapagawa ng Panginoon dito sa church natin talaga, yung paghayo po natin sa labas. Although minsan nandyan yung takot natin na humayo. Minsan parang, especially pag pupunta ka sa bata, yung instead na pupunta ka doon para mamili lang, di ba? Pero iba na po yung pakay natin, bakit tayo pumupunta sa bata? Yung namimingwit na tayo ng kaluluwa para madala po sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Yun po yung pinakamagandang ginagawa na Lord sa buhay natin, na hindi na tayo natatakot na mamatay. Amen po ba? Sino pang takot mamatay dito? Talagang si Lord, yung mga salita niya nagre-rema sa buhay natin. Panghawakan lang po natin ang kanyang mga salita at naniniwala tayo balang araw. Gagamitin tayo ni Lord. Naniniwala tayo dun sa mga pangako niya dun sa ating mga family na sila din makakakilala. Amen po ba? Alang-alang sa paglilingkod natin, meron siyang pangako po dun sa Acts 16:31 po at saka Joshua 24:15. Sabi ni Lord, doon sa Joshua 24:15, piliin po natin yung araw na ito pa ating paglilingkuran. Naniniwala tayo na sa pamamagitan ng buhay natin, masisave din po. Sabi niya po doon, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Amen po ba? Sino ba ang ating pinaglilingkuran? Si Lord lang. Wala na po tayong ibang pinaglilingkuran, kundi si Lord lang. Wala na pong iba. Kaya napakabuti si Lord dahil nakilala po natin siya. At siya lamang po yung daan kung paano tayo maliligtas. Hindi po yung dati natin naririnig na yung religion, kundi sa pamamagitan lang kanyang salita. Amen po. Kuya, balikan po nga natin doon sa salita natin, Panginoon. Sabi po doon, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magpakupad sa pananalita. Amen po ba? Minsan yung magpakupad sa pananalita, minsan yung mga napakahirap, especially pag hindi siya mananampalataya. Kung ano-ano nang sinasabi meron lang siyang nakitang isang bagay. Meron lang siyang napunang isang bagay. Kumbaga, pinapalaki na yun. Gusto ng ating Panginoon, lagi nandiyan yung pagpapakumbaba natin. Yung daw tayo magsalita, nakikita yung kaluwalhatian ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? Kaya ako dati naranasan ko yung ako sinasabi nila na mabait daw ako, tahimik, pero naranasan ko din yung yung nagsasalita ng masama, sasalita ng hindi sang-ayon sa Diyos. Pero glory to God, sa kanyang mga salita ay napapalaya po natin yun. Amen po ba? Talagang si Lord lang po ang may kapangyarihan na magpalaya sa lahat ng mga reservation po natin sa buhay natin. Amen. Sabi po doon, magpakupad sa pananalita. Amen.
Gusto ng ating Panginoon, sabi nga doon sa Proverbs 18:21 na, ang ating pananalita kasi, doon po nanggagaling yung kamatayan, ang buhay at ang kamatayan. Gusto ng ating Panginoon na every time na meron tayong binabanggit na mga salita, ay yung pagpapala lamang sa mga nakakarinig. Ayon ng ating Panginoon na, minsan kasi nararanasan natin yan yung pananalita na yan. May mga situation na talagang situation na ginagamit ni Lord sa, especially dito sa church natin. Yung meron kang maririnig sa mga kapatid natin. Pero naniniwala tayo yung sa Romans 9:28 na, yung mga ganun kasing bagay na yun, naniniwala tayo na pag once na narinig natin yun, tapos natamaan po yung heart po natin, ibig sabihin po hindi pa po natin napapalaya yung mga ganung salita sa buhay natin. Or hindi pa natin napagtagumpayan sa buhay po natin yung mga ganung pananalita. Especially, halimbawa may nasabi lang yung kapatid mo na parang mali yung pag-uugali mo, hindi sang-ayon doon sa salita ng Panginoon. Minsan kasi ginagamit ni Lord yan para i-test po tayo. I-test po tayo kung kung napagtagumpayan na ba talaga natin ang yung mga humahad lang sa pagsunod natin sa Kanya. Ako minsan nararanasan ko po yan sa trabaho ko dahil napakahirap po yung humaharap palagi sa mga customer. Ako dati, yung laging mainitin din po yung ulo ko, laging mainipin. Pero glory to God sa Kanyang mga salita. At sinusubukan tayo. Every time nandun ako sa trabaho, alam po natin yung buhay ng customer service po, yung lagi mong nakakausap yung mga customer. Dami pong minsan nagmumura sa harapan mo. Daming yung lalaitin yung company mo, yung lalaitin ka. Dati kung hindi siguro ako mananampalataya na hindi ako nakakilala kay Lord, susumbatan ko yun Pero ang gusto ng ating Panginoon, lagi nating ituring lahat ng mga nakakausap natin na mas magaling pa sa atin. Nandiyan po yung palaging pagpapakumbaba, sabi po niya doon sa John 3:30 po na 3:30 po. Nandiyan po yung yung pagpapakumbaba sa buhay natin. Dahil si Lord yung nag-example na po siya kung paano magpapakumbaba. Sabi po niya doon, siya'y kinakailangang dumakilang, ngunit ako'y kinakailangan bumaba. Gusto ng ating Panginoon yung laging siya yung may itataas sa buhay natin. Amen. Hindi yung tayo, hindi yung sarili natin. Amen po ba? Kaya glory to God sa buhay ng bawat isa sa atin at nakikita po natin palagi yung kababaan ng loob sa buhay natin. Dahil naniniwala tayo na kung ano yung bunga, kung anong puno, yun po yung bunga. Amen po ba? Naniniwala tayo na yung puno po natin dito, nandun po lang salita ng Panginoon. Amen. Kaya napakapalad po natin dahil yung mga salitang napapakinggan po natin ay purong blessing lamang po. Hindi po yung mga kung ano-anong salita dyan. Lahat po ng mga sinasabi ay meron siyang pamantayan ng ating Panginoon. Amen po ba? Yun po yung gusto ng ating Panginoon, laging yung pamantayan po natin, nandun lamang sa Kanya. Hindi kung ano-anong mga aklat po diyang pamantayan natin. Isa lang po yung pamantayan po natin, ang salita lamang po ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tuloy po natin, Kuya. Sabi po doon, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Amen po ba? Naalala ko dati pag yung mga sa kapitbahay po namin, pag nagagalit, parang yung yung naghahabulan sila ng itak. Ako dati natatakot ako, especially nung bata ako. Makikita ko yung parang yung papatayin ka ba dahil doon sa itak na yon? Dahil doon sa galit po nila. Pero ang sabi ng ating Panginoon, wala na po tayong galit. Kayang-kaya na po nating mahalin ang ating mga kapatid. Amen po ba? Sabi niya po dun sa 1 John 4:20 na sinasabi nating mahal natin ang Panginoon. Sinasabi natin na mahal natin ang ating Panginoon, pero sabi po doon, kung sinasabi ng sinuman ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay hindi sinungaling. Ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paanong makaibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Amen po ba? Minsan kasi nakikita natin, especially sa mga kapatid po natin, sinasabi nilang Kristiyano sila. Pero nandun pa, kinikimkim pa nila yung sakit ng sama ng loob na tinanim ng dati pa nilang kaibigan. Amen po ba? Gusto ng ating Panginoon, kung sinasabi mong Kristiyano ka na, wala na po yun, napapalaya na po natin lahat. Sabi nga niya doon, kung sinampal ka doon sa kaliwa mo, ibibigay mo pa yung kanan mo
Amen. Ganun po tayo magpatawad sa buhay natin. Papatawarin po natin ng 7 times 77, sabi ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi lang natin papatawarin isang beses. Amen po. Kaya, ugaliin po natin magbasa ng kanyang salita at naniniwala tayo na every time na nagbabasa tayo ng kanyang salita, laging may natatanim sa puso natin. Ako dati, yung lagi kong, napaka-effective po yung Bible study po natin talaga. Doon po ako lumago sa kanyang salita. Dahil kahit din po sa pagdalawa kami ni Ate Apple, every Wednesday kasi, yun po yung namin, committed day po namin na mag-Bible study every Wednesday. Kaya sinisikap niya palaging nandito po siya. Dahil yung salita ng Panginoon, was na naitanim po sa puso natin. May iwasan po natin kung ano yung mga maling gawain sa buhay natin. At doon po tayo tinuturuan. Minsan talagang umiiyak kami na yung minsan na hindi mo na ine-expect na yung mga salita ng Panginoon sa buhay natin. Although paulit-ulit natin nababasa ang kanyang salita, pero hiwaga po talaga ang kanyang salita. Amen po. Kaya patuloy lang tayong mag-attend sa kanyang mga gawain. Patuloy lang tayo na basta nandito palagi tayo, yung pakikinig ng kanyang salita. Doon po nanggagaling ang ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Glory to God po. Praise the Lord po. Sige, minsan papalapakan natin ang Lord kaya buhay ni Kuya Raymond. Napakaganda po nung pinag-aaralan natin. Galit. Sabi mo sa katabi mo, galit. Galit. Kung titignan mo yung galit, negatibo siya po. Pero there are good galit, good anger, at saka bad anger. Ano po? Hindi lahat ng galit ay nakakasira. Amen? May mga galit na ginagamit ng Lord sa buhay natin upang tayo po ay matuto, matuwid, at babalaan, at mabuhayan, mabuksan. Amen? Sabihin na natin sa isang bata, mga kapatid, anak mo na lang, o kapatid mo, nakakabata sa iyo, pasaway siya at parang gawiin na lang niya yung ganon, hindi ka na pinapakinggan. So, ito na yung papasok po yung galit na kung saan ay i-emphasize mo siya sa kanya na mali yung ginagawa niya. Pero, ang point doon mga kapatid, alam mo yung ginagawa mo. Amen? Magagalit ka sa kanya dahil sa mali niyang ginagawa. Amen? Pero hindi mananaig yung galit mo sa kanya. Ang mananaig doon, yung love mo sa kanya na siya po ay didisiplinahin mo. Amen? Yun po yung galit. Pwede bumalik tayo doon sa yung text ni Kuya Raymond. Sa James chapter 1. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magpakupad sa pananalita, magpakupad sa pagkagalit. Amen? So makikita natin mga kapatid, nandoon yung payo ng Panginoon sa buhay natin na maging maingat tayong magsalita. Amen? At para makaiwas tayo na magkasala, humantong tayo sa galit na may pagkakasala, pinag-iingat din tayo ng Panginoon. Amen? Lahat ng ito mga kapatid, that is out of our control. It is always beyond mga kapatid. Amen? Ang mahalaga dito sa buhay natin, ano ba ang katayuan natin sa buhay ngayon? Noon, wala kang espiritu ng Diyos. Ngayon, may espiritu ka na ng Diyos. Amen? Nais ang Panginoon na maikubli niya yung luma nating sarili at lumabas yung bagong sarili natin. Lalabas na lamang yung bagong sarili natin kung nananaig yung banal na espiritu ng Diyos. Amen? Ito po yung nais ng Lord na mag-manifest sa buhay natin upang mapagtagumpayan natin dahil mga kapatid, alam po natin yon. Sino bang taong hindi marunong magalit? Sino bang taong hindi marunong magsalita ng pasigaw marahil o nakakasakit? Lahat tayo mga kapatid, walang eksento doon. Amen? Lahat yung nakakapagsalita tayo ng masakit, lahat tayo ay nakakapagbigay ng galit. Amen? Kuminsan out of control tayo. Amen? Dahil ito yung sarili natin. Pero nais ang Panginoon mga kapatid, ano ba ang katayuan mo ngayon? Amen?
Anong katayuan natin ngayon, mga kapatid? Tayo ay born again Christian na po. Amen? Pag sinabing born again Christian, may espiritu ka na ng Diyos. Amen? Ipinanganak ka sa Diyos na ngayon. Amen? Pinanganak ka na muli sa espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga ikaw ay ipinganak sa Diyos. So iba na yung katayuan mo. Dati, nasa laman ka. Kung nasa laman ka, expect na nasa laman ka. Anong gagawin mo? Panay ugaling makalaman, pag-iisip na makalaman, gawing makalaman, pananalitang makalaman, lalabas yun sa buhay natin. Pero ngayon, mga kapatid, nais ng Panginoon, salamat sa text na ito, salamat sa verse, word ng Panginoon, na i-check natin yung buhay natin, mga kapatid. Amen? Kung bakit pinapayuan tayo mga kapatid ng Lord na mahinahon ka sa pananalita mo at mag-ingat ka sa iyong pagkagalit. Dahil alam ng Panginoon yung nature natin. Amen? As human being, mga kapatid, in our flesh, alam ng Lord yung nature natin. Kaya nga, pinalitan ng Lord yon sa buhay natin. Ngunit, yan pa rin, mga kapatid, yung freedom ng bawat isa sa atin kung ano yung pipiliin mo. Mananaig ba ang sarili ko o ang banal na Espiritu sa buhay ko? Amen? Dito tayo tuturuan unti-unti, mga kapatid. Amen? Hindi biglaan to, pero unti-unti tayong tuturuan ng Panginoon. Kung paano tayo magkaroon ng control sa buhay natin na hindi yung sarili natin ang umiral, kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen? Sabihin na natin, mga kapatid, pagkagalit. Minsan sa buhay mo, mayroon kang kagalit. Amen? Kaya mo bang limutin yung galit na yon sa Kanya? Hindi. Hindi mo kaya limutin yan, mga kapatid. Amen? Makita mo siya, nare-refresh yung ginawa mo sa Kanya. Nagkasala ka sa Kanya, nagkasala sa sayo, hindi mo makakalimutan yun, mga kapatid. The only way, mga kapatid, para yan ay talagang mahinahon ka, mapayapa ka, ay magkaroon ka ng genuine forgiveness sa Kanya. Yun lamang ang tanging solusyon ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ano bang ginawa ng Lord, mga kapatid? Hindi niya mapatigil ang kasalanan ng mundo. Pero ano ginawa niya? Nagbigay siya ng genuine forgiveness sa lahat ng tao. Natauhan yung tao. Naghalimbawa siya upang ang tao ay sumunod sa Kanya. Maghalimbawa ka, magbigay ka ng genuine forgiveness sa tao upang ang tao na yon, mga kapatid, makita ang magandang halimbawa sa buhay mo. Amen? Kung ginagawa mo yung para sa Diyos, for sure, mga kapatid, mahatak mo yan. May influensya mo yan. Amen? Mga kapatid, walang taong hindi marunong, lalo na yung strange, yung situation, yung outburst situation, yung mga hindi inaasahang mga pangyayari, sitwasyon. Nandun pa yun yung mga kapatid, nabibigla ka. Ganon. Diba? Pero yung mga ganong bagay, mga kapatid, unti-unting i-heal ng Lord sa buhay natin yan. Kung tuturuan mo yung sarili mo na manaig ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Ito yung sitwasyon. Negatibo na yan. Marahil ay inkwentro na kung saan ay magagalit ka na o nagalit ka na, mga kapatid. Amen? Ano ang nais ng Lord na mangyari sa buhay natin? Paturo ka kay Lord. Amen? Pakumbaba ka, humingi ng tawad. Then later on, mga kapatid, sa susunod na sitwasyon na ganon, maawat mo na yung sarili mo. Amen? Espiritu ng Diyos na po yung iiral sa buhay mo. Amen? Walang taong magsasabing, kalimutan mo ang lahat ng yan. Hindi mo makakalimutan, mga kapatid. I can tell you, mga kapatid, kaya kong i-recollect ang aking kalukuhan nung ako'y 2 years old pa lamang. Amen? Alam ko kung ano yung mga ginawa ko noon. Amen? Kaya kong i-recall yun. Pero ang tinuturo ng Panginoon sa buhay natin, hindi mo nga sila makakalimutan, pero ngayon, dahil marunong ka magpatawad, ng totoong pagpapatawad, genuine forgiveness. Pag na-meet mo yung sitwasyon na yon, naalala mo yung sitwasyon na yon, nagkita kayo ng tao na yon, mga kapatid, praise the Lord. Amen? Nagpapasalamat ka na sa Diyos. Bakit? Kasi pinalaya ka na ng Lord sa sitwasyon na yon. Amen? Maraming ma-encounter natin sa buhay, mga kapatid,
Yung nakaraan, 20 years ago, 10 years ago sa buhay natin na mayroon tayong masamang karanasan sa ibang tao. Amen? Kung totoo mo sila napatawad, mga kapatid, maalala mo sila, ma-encounter mo sila, ma-meet mo sila, mga kapatid, nagpapasalamat ka na sa Diyos, may kapayapaan ka. Hindi yung pag nakita mo, naggagaliiti ka, parang yung sinasabing, kumukulo yung dugo. Amen? Kumukulo ang dugo. Diba? Dahil nananaig pa sa'yo yung galit. Pero ngayon, mga kapatid, glory to God. Amen? Unti-unti tayong binago ng Panginoon. Amen? Eh, paano na kaya yung talagang murtar mong karaban? Yung talagang wala nang ginawa sa'yo, kundi yung hataking kapababa. Amen? Amen? Naisip ko rin yan, mga kapatid. Hanggang kailan ko sila patatawarin? Yung mga taong ganoon sa buhay ko. May mga nakasama ako noon, mga kapatid. Nakakalungkot pa nga kasi kapatiran pa, di ba? Pero glory to God, mga kapatid, dahil tinuruan na tayo ng Panginoon na magpatawad. Maalala mo man, nakangiti ka na, nagpapasalamat ka sa Diyos, may kapayapaan ka. Amen? Makikita mo isang tao, kapatid, na hindi pa siya nakalaya sa nangyari. Wala pa siyang genuine forgiveness. Kung naalala niya, kung nagkita sila, kung nagkatagpo sila, nananaig pa rin yung galit. Amen? Nananaig pa rin yung negatibo sa kanya. Amen? Mga kapatid, mga Kristiyano na tayo. Amen? Tayo ay ipinanganak na muli. Amen? Tapos na po yung flesh natin, mga kapatid. Amen? Tayo ay binayaran ng Lord. Sabi ng 1 Corinthians 6:20, binayaran na tayo ng Lord ng kanyang dugo. Amen? Pagmamayari na tayo ng Panginoon. Sa Kanya tayo magpapasakop, sa Kanya tayo susunod, hindi tayo susunod sa ating sarili. Hindi na yung sarili natin masusunod. Si Lord na ang masusunod na nandito siya sa buhay natin. Amen? Sabi ng Galatians, nabasa natin kanina, Galatians 2:20, you no longer live, but Christ liveth in you. Amen? Si Lord na nabubuhay sa buhay natin. Ayaan natin si Lord ang maghari sa buhay natin. Mga kapatid, kuminsan, napakadaling sabihin. Pero, sumunod tayo sa proseso ng Panginoon. Ang Lord, mga kapatid, hindi kanya bibiglain. Amen? Gradually tuturuan kanya. Amen? Pero ang maganda doon, mga kapatid, nagpupursigi ka magbagong buhay sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanya. Amen? Nagkamali ka, alam mo yung nagbabagong buhay pag nagkamali, humihingi ng tawad ka agad. Amen? Hindi na nangangatwiran. Amen? Binibigyan pa ng katwiran kasi yung ginawa niyang kasalanan, binibigyan pa ng katwiran. Amen? Kung mali ka, humingi ka ng tawad. Linisin mo yun, i-clear mo yun sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya nga tinuruan tayo ng Panginoon din sa Ephesians 4:26. Amen? Magalit ka, ngunit huwag kang magkasala. O huwag mong ayaang lumubog ang araw na hindi ka nagpapatawad. Amen? Sabi doon, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Amen? Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Amen? Nararanasan natin yan, mga kapatid. Amen? Sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, girlfriend. Amen? Sa mag-anak, magkaibigan. Lumipas na ang ilang beses na palubog palitaw yung araw, ay hindi pa rin humihingi ng tawad ang bawat isa. Amen? Nais ang Panginoon, mga kapatid, magpalinis tayo kaagad sa Panginoon. Amen? Upang sa ganoon, mga kapatid, maturuan tayo ng Panginoon. Hanggat nakikimkim pa yung galit mo, yung tampo mo, lalo yung mga tampo-tampo na yan, mga kapatid. Amen? Tingnan yung punong kahoy doon sa labas. Nagtampo yung dalawang punong kahoy na yun. Tingnan yung nangyari. Namatay. Namatay. Nagdamay pa siya. Amen? Talagang nag-worship siya. Amen? Tumaob. Amen? Pero glory to God, papalitan ni Lord yung windshield. Amen? Glory to God. At nakaka-bless po kahit basag po yung windshield ni Kuya Ramil. Tuloy pa rin po yung pagtatransport sa atin lahat. Ano po? Amen? Sino po ang natutuwang tinatransport ng, anong pangalan ng Rowens ba yun? Rowens. Diba? Glory to God. Kahit ganoon po yung sitwasyon niya, ay
gumagana pa rin para sa paglilingkod sa Lord. Amen? At I believe one of these days ay papalitan na yon ng bago. Bagong windshield po. Praise the Lord. Amen? So, kayo'y magagalit, mga kapatid. Hindi po sinasabi ng Lord, mga kapatid, na bawal po yung magalit. Depende po yun sa galit, mga kapatid. Amen? Meron po tayong tinatawag na holy anger. Amen? Kagaya ni Lord, mga kapatid, nung yung mga tao ginamit yung templo, sugalan, palengke, ang ginawa nila doon, anong ginawa ng Lord? Nagalit siya. Matutuwa pa siya ng ganon? Kahit ikaw matutuwa. Ang point ng Lord doon, gusto niyang ituwid at disiplinain ng mga tao. Amen? Ganon din tayo, mga kapatid. Kung mahal mo talaga ang tao, pagalitan mo siya sa kanyang ginagawa. Pero ang point mo doon, mahal mo siya. Hindi mangingibabaw ang galit mo. Amen? Sino may sabing, ang anak mo gumagawa ng mali, papatawa-tawa ka pa dyan. Mas lalong matutuluri yung bata. Di ba? I-emphasize mo na mali ang ginagawa niya, pagalitan mo siya, pero mananaig yung pag-ibig. Amen? Ang point mo is disiplinain siya. Ang point mo ay ma-emphasize na mahal kita, anak, kung bakit kita dinisiplina. Sinisigawan kita, pinapalo kita dahil mahal kita. Ayaw ko yung ginagawa mo. Amen? Pero huwag nagalit ka doon, mga kapatid, dahil, yun nga, nangibabaw yung sarili mo, din nagkakasala ka doon. Pero yung point mo kasi doon, alam mo yung ginagawa mo, mga kapatid. Kadalasan sa mga nagagalit, mga kapatid, na kasalanan ang galit nila kasi out of control, mga kapatid, yung sitwasyon. Amen? Lumalabas ang kanilang sarili. Amen? Nadadala sila ng sarili nila, which is kasalanan yun. Pero pag isang bagay, mga kapatid, na ikinagagalit mo ay, alam mo yung ginagawa mo, na for discipline and for expressing your love, then fine, sa harapan ng Panginoon. Amen? Hindi nakikita yan, mga kapatid, pero nababatid ng Lord kung ano yung motibo mo. Amen? Ito yung napakahalagang bagay sa buhay natin. Amen? Nagalit ka doon o mayroon kayong pakahagalit ng mga marahil kaklase mo noon. Amen? Or kabarkada mo noon na ngayon hindi na kayo nag-uusap. Amen? Or kapatid mo mismo marahil so many years ay galit pa kayo hanggang ngayon. Amen? Mga kapatid, hindi mo kayang kalimutan yun. Huwag mong sabihin sa kanya, kalimutan mo na yan. Mga kapatid, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang bawat isa hanggat walang genuine forgiveness. Ang settlement ng Lord sa buhay natin ay magpatawaran sa bawat isa. Hanggat hindi nangyayari yun, mga kapatid, out. Palabas, mga kapatid, externally, parang okay ka. Pero inside, mga kapatid, internally, kumukulo. Amen? Naranasan niyo yun? Hindi ka tao kung hindi mo naranasan yun. Amen? Naranasan ko yun kung bakit ko, kaya kong sabihin. Amen? Naranasan ko yun. Parang ipakitang tao lang na, uy, okay na tayo. Walang okay, mga kapatid, hanggat hindi kayo humahantong sa tunay na pagpapatawad sa bawat isa. Amen? Paano yung naranasan na ikaw ay ligtas na? Spiritually. Di ba? Lumapit ka kay Lord. Humingi ka ng tawad. Doon mo naranasan ang tunay na pagpapatawad ng Diyos. Ganon din tayo, mga kapatid. Amen? Dahil ang Lord, mga kapatid, sa totoo lang, galit siya sa atin. Bakit siya galit? Kasi palalo tayo sa ating mga kasalanan nung tayo hindi pa mananampalataya. Hindi pa tayo nagbabalik loob sa Kanya. Pero nung ginawa niya yung first action niya, mga kapatid, sa buhay natin, para sabihin niyang, pinatawad ko na kayo, mahal na mahal ko kayo, sabi niya sa krus. Diba? Yun po yung mensahe niya sa krus. Anong ginawa natin? Natouch yung puso natin. Amen? Kung tayo po yung magtitake ng first initiative, mga kapatid, sa buhay natin, sa mga taong nakasakit sa atin, mga taong galit sa atin, for sure, mga kapatid, kung ano yung nangyari kay Lord na ginawa niya, na tayo po yung unang produkto niya, na nagbalik loob sa Kanya, nagkaroon tayo ng kapayapaan, napakumbaba tayo, lumapit, nakipag-ayos kay Lord. Ganon din, mga kapatid, ang mangyayari sa mga taong nagkasala sa buhay natin. Amen? Tayo po bilang Kristiyano, mga kapatid, pairalin natin na maghari si Lord sa buhay natin. Unang-una, mga kapatid, ito po yung pagtanggap natin sa Kanya
bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay natin. Pag sinabi mong tinanggap mo siya bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay mo, pinaghahari ang kadapat ang Lord. Amen? Ang Espiritu niyang umiiral sa iyo. Amen, mga kapatid? Kaya hindi mo makakalimutan ang lahat ng yan. Unless na lang, mga kapatid, nakapagpatawad ka ng totoo. Pag pinatawad mo siya ng totoo, mga kapatid, maalala mo man siya. Ngayon, mga kapatid, I believe, naglalakbay po ang ating kaisipan. Marahil yung tao na yun nasa Amerika, nasa Pilipinas, nasa ibang lugar, pero may kapayapaan ka dahil totoo ka nagpatawad sa Kanya. Maalala mo man, magkita man kayo, wala na. Hindi na mananaig yung galit mo noon. Hindi na magagalit yung kulo ng dugo mo. Hindi na magagalit yung tampo mo. Amen? Dahil Kristiyano ka na, nananaig na ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ito po yung napakalagang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Normal yan, mga galit na yan, normal, mga kapatid. Pero, kung ang pagkagalit mo ay nananaig ang sarili mo, then Paul yan sa Lord. Pero yung ginagalit mo ay para sa kabutihan, para sa pag-ibig, para sa pagdisiplina, go on. Amen? Go on, mga kapatid. Alam mo yung ginagawa mo. Nasa control ka ng banal na Espiritu. Amen? Sabihin, nananaig ang banal na Espiritu. Yung mga gumagawa ng galit, tampo, mga kapatid, out of control yun, mga kapatid. Sarili ang gumagana doon. Kaya, ganun na lamang, mga kapatid. Pag nagalit yan, tingnan mo ang nangyayari sa kanila. Di ba, unang-una sila po yung nakaka-high blood, tumataas ang BP nila, di ba? Pag nagalit yan, takbo mo ko sa ospital. Yan, naghahanap na ng ganun. Di ba? Nasaan na yung dyan? Ano sa yung BP? Tingnan mo yung BP ko. Masakit ang batok ko. Gumaganon siya. Amen? Pero pag ikaw ay nagalit, in the name of the Lord, mga kapatid, makikita mo. Amen? Okay niyo, mga kapatid? Glory to God. Napakaganda po ng pinag-aaralan natin. Which is, practical po. Ito na nangyari sa buhay natin. Pero ito yung solusyon ng Lord sa buhay natin. Amen? Maalala mo siya, makita man kayo, marahil sa sa mall. Di ba? Uy, ito pala yun. Glory to God. Amen? At alam mo, mga kapatid, kung nakalaya na siya o hindi. Amen? Tingnan mo, mga kapatid, ha? Ang taong hindi nakakalaya, ano yan, kita mo, sa facial expression pa lamang kita mo. Sa mukha niya, kita mo ba? Diba? Pero mga kapatid, for sure, tawag dito, yung makakatulog ka ng mahimbing, tahimik, mapayapa, pero siya gulong-gulo. Amen? Amen? Sino po nakakaranas noon? Amen? Ugaliin po natin, mga kapatid, na magpatawad ng totoo. Amen? Para sa ganun, magkaroon tayo ng tulog na mahimbing. Amen? Yan. Di ba siya yung nagsasuffer? Kung ayaw mo patawad, bahala ka. Sa akin, nagpatawad ako. Amen? May kapayapaan ako. Amen? Nakakalugod ako sa Panginoon. Amen? So, i-reach out po natin sila, mga kapatid. Tayo po yung mga Kristiyano na. Amen? Maging ang salita ng Diyos, mga kapatid, sabi ng Matthew 18:15, sa mga nagkasala sa atin, sa mga nagtampo sa atin, sa mga naggalit sa atin, mga kapatid, tayo yung gusto ng Lord na umabot sa kanila. Lapitan natin sila. Ipakita natin na tayo ay malaya na, napagtagumpayan na natin yan sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, hindi natin kaya yan kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Ngayong Kristiyano ka na, mananaig na yung Espiritu ng Diyos. Amen? Ito yung patunay na ikaw ay Kristiyano dahil nananaig na yung Espiritu ng Diyos. Amen? Sino pong gusto sumunod sa Lord? Amen? Sige po, tayo po tumayo. Glory to God. Amen? Kay buti talaga ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sa ating pong pumikit, iko natin ang ating noo. Kung kaya mo magpasakop sa Diyos, sa mamagitan ng pagtataas mo ng kamay mo. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kay buti-buti niya sa buhay natin. Alam niyo, mga kapatid, ano man yung hinaharap natin, ano man yung mga nakaraan natin, nandito tayo. Pinili tayo ng Panginoon. Patuloy tayong binabago ng Diyos sa buhay natin. Diba? Kung tayo lang, mga kapatid, nahaharap sa Panginoon, hindi natin kaya, mga kapatid. Hindi tayo nakakalugod sa Lord. Pero sabi ng Lord sa 2 Corinthians 12:9, sapat ang kanyang biyaya
para sa buhay natin. Sapat, mga kapatid. Laging mangingibabaw ang biyaya ng Lord. Kung sa iniisip mo'y mapagpatawad ang Diyos, talagang mapagpatawad siya. Kung iniisip mo mapagmahal siya, tunay nga na magmamahal siya, mga kapatid. Amen? Kung iniisip mo mabuti siya, sobra pa yan sa iniisip mo ang kanyang kabutihan sa buhay natin. God is always beyond. Beyond your mind, beyond your lips, beyond your action. He is our God. He is a true one God sa buhay natin. He never changed. Hindi siya nagbabago. Lumipas man ang panahon, siya pa rin yun. Sabi ng Hebrews 13, verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Panginoon, nagkasala kami, nagkulang kami sa iyo, marami kaming taong nasaktan, Panginoon. At Lord, sabi mo, Panginoon, sa Matthew 25, verse 40, kung ano yung ginawa namin sa tao, ay ginawa na namin sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, nais namin humingi ng tawad. Dahil napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin. Patawad, Lord, dahil nakasakit kami ng tao, nakasakit na rin kami sa iyo. Kung ano yung ginawa namin sa aming kapwa, Lord, nagawa rin namin sa iyo. Lord, nagloko kami, pinagpapaaral kami ng aming mga magulang, pero nag-school bukol kami, Lord. Yung pera, hindi namin ginagamit sa eskwelahan, ginagamit namin sa bisyo, kung ano-ano. Lord, marami kaming kalukuhan. Marami kami naagrabyado na tao. At nagawa namin sa iyo ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, anumang bagay na ginawa namin sa tao, ay ginawa namin din sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, gusto namin maalala at mapunuan ang aming mga buhay ng kabutihan mo dahil ikaw ay mabuting Diyos sa buhay namin. At nais namin, Panginoon, na sabihin to sa iyo na kay buti-buti mo, Panginoon. At ang lahat na nagsasabing kay buti-buti ang Panginoon ay samahan niya ako para awitan natin ang Panginoon na nasa atin ngayon, nakaharap natin na siya ang Diyos na dakila, na Diyos na mabuting Diyos sa buhay natin. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay pag-asa walang hanggan. Minsan pa, mga kapatid, buti-buti mo, Panginoon. Sige, mga kapatid, namnamin natin na sabihin sa Lord. Gawin natin bilang panalangin para sa Kanya. Hallelujah, Lord. Receive this prayer, O God, unto you. Alam mo, O God, ang laman ng puso namin. Habang ninanamnam namin ang awiting ito, Panginoon. Lord, katagpuin mo ang pangangailangan ng aming mga puso, Panginoon. Ihilom mo, Lord. Gamutin mo ang puso namin, Panginoon, na maging marunong na magpatawad. Magpatawad ng totoo at lubusan. Walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin na nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin nagmamahal. Kamo, pinupurit, sinasamba kita. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos
nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Minsan pa, Lord, pinupuri ka namin. Sinasamba ka bilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mapuri ang Diyos na sa atin ay magmamahal. Minsan pa, Panginoon, pinupuri ka namin. Sinasamba kita bilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mong Diyos. Napakabuti mo sa buhay namin. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na lumakad at mabuhay na may kabanalan. Amen. Sapagkat, Lord, yung mga bagay, Panginoon, na negatibo, yung mga bagay, Panginoon, o God, na parang masama sa buhay namin, nais mo, Panginoon, na itrato naming blessing, Panginoon, na nagagaling sa iyo. Sapagkat, Lord, may pangako ka, Panginoon, sa buhay namin. Sinabi mo, Panginoon, sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love you, to those who have been called according to your purpose. Panginoon, salamat. May magalit man sa amin, hindi kami guilty o guilty kami, Panginoon, mananaig ka sa buhay namin. Magpapakumbaba kami. Dahil ito yung nais mo, Panginoon, upang, Lord, ikaw ay maghari sa buhay namin. At Lord, pag ikaw ang naghahari sa buhay namin, natatanggap namin ang biyaya mo sa buhay namin. Natatanggap namin ang karunungan mo. Natatanggap namin, Panginoon, ang kaliwanagan na sitwasyon. Panginoon, patuloy mo kaming turuan na hindi manaig ang sarili namin, kundi manaig na ikaw ang maghahari sa buhay namin. Salamat sa banal mong Espiritu, Panginoon. At ayaw mo ang malungkot ito sa buhay namin. Gaya ng sinabi mo, Panginoon, sa Ephesians 4:13, yung palulungkutin. Malulungkot siya kung nananaig ang sarili namin. Pero Lord, pag ikaw ay nananaig, O God, tunay nga, Panginoon God, ikaw ay laging nakangiti sa amin. Nagagalak ka sa buhay namin at nararanasan namin ang kalakasan sapagkat, Lord, ito yung pangako mo. Sa Nehemiah 8:10 na, habang ikaw ay natutuwa, nasisiyahan, nagagalak sa buhay namin, pinapalakas mo kami. Lord, nagre-reflect sa amin ang kalakasan sapagkat, Lord, natutuwa ka sa buhay namin. Mangyari, Panginoon, sa bawat sitwasyon ng buhay namin, ikaw ay matuwa. Turuan mo kami, Panginoon, na harapin ang mga bagay, Panginoon, na parang hindi maganda sa buhay namin, sa aming paningin. Negatibo man ito sa aming paningin, Panginoon. Pero Lord, tinuruan mo kami na mangingibabaw ka, Panginoon. At patuloy kami magpapakumbaba. At handang magpatawad sa lahat ng oras. Sapagkat, Lord, sinabi mo, Panginoon, sa Matthew 6:14 and 15, ang hindi marunong magpatawad ay hindi patatawarin ng Diyos. Pero ang lubos na nagpapatawad ay pinapatawad ng Diyos. Lord, salamat sapagkat tinuruan mo kami na maging marunong na magpatawad. Ito yung kabutihan mo, Panginoon, na itinuro mo sa amin sa gabing ito upang mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang galit na mula sa amin. Kundi, Lord, yung galit na mula sa iyo ay magbibigay, Panginoon, ng pag-ibig at disiplina at pagtuturo sa buhay namin.
Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa buhay namin. Salamat sa makapangyarihan mong salita. Salamat din, Panginoon, sa ginamit mo, Panginoon, ng lingkod mo. Patuloy mo ito, Panginoon God, na pag-ibayuin sa kanyang buhay. Patuloy mong palaguin. Patuloy mo, Panginoon God, pausbungin. At Lord, mamunga ang salitang ito sa kanyang buhay. Maging kami, Panginoon God, na nataniman ang salita mo sa gabing ito. Lord, lalago ito at mamumunga ng marami. Lord, salamat. At minsan pa, Panginoon, nais naming sabihin sa iyo na kay buti-buti mo, Panginoon, O God. At tanggapin mo minsan pa, Panginoon, O God, ang aming pagsambang awit, Panginoon, sa iyo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat magmahal. Ang iyong kaawa ay sa walang hanggan. Ngunit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Minsan pa, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay pagmamahal. For the last time, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. For the last time. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord! Tunay nga, Panginoon, hindi ka nagbabago. Ang iyong pagmamahal, Panginoon, ay walang wakas. Salamat, Panginoon, sa iyong kaputihan. Salamat sa iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, as we celebrate, Panginoon, ang kapanganakan mo, O God, masariwa namin, Panginoon, O God, ang kahulugan, Panginoon, ng kapanganakan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Tunay nga, O Diyos, ang lahat ng tumanggap sa iyo, naghanap ang tunay na kapanganakan mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po. Salamat. At ang lahat na tunay na tumanggap sa Kanya ay magsasabi na, Amen.